So, our next picture will show us another cause Mm-mm. of halitosis, and that is sinusitis, no? Yes. Yeah, we have different sinuses. May frontal, sa may noo, may ethmoid, no? Sa pagitan ng ilong, may maxillary, dito sa may pisngi, at naglalaman ang sinuses na ito ng hangin, but when we develop colds, nagkakaroon ito ng laman, at yung laman na to, pag nagtagal dito, pwedeng maging infected, pagtutubuan ng mikrobyo, and can cause headaches, chronic headaches, but as well as bad breath. Kaya pala yung iba, no, kapag may sipon, ang baho nung kanilang ine-emit na amoy. Paano yung suob? Pwede ba yun? Suob or steam inhalation with a little salt, with ginger, is also a very good way para nililinis natin ang ating nasal passages. So, kaysa Ayan, malaking tulong yan, ha? kayo Sa mga may halitosis. Ng kulay puti, ng mentholated, no? Oo, wag yun. Wag yun, because it can really dry up your nasal passages. Okay. Yes. Sa ating picture, number 9, ito is a new term. It's called xerostomia. Ano Now, yan? what do you think is xerostomia? Ano yun, Doc? Xerostomia. Oo, hindi ito tungkol doon sa copier o copying machine, no? There are people na nanunuyo ang buong bibig at dila at labi nila. And that condition is called xerostomia. Wow. Well, we see this in many people, no? Halimbawa na lang, as one grows older, nababawasan ang ating salivary production o saliva production. As we grow older, yung salivary duct o DUCT, duct, na daluyan ng laway natin, maaaring nagbabara din. Okay. And, of course, there are people who wear dentures, lalong-lalo na kung ill-fitting yung dentures nila, can affect yung kanilang salivary gland and cause dryness all over the mouth. Wow. Ito ang tinatawag na xerostomia. At kapag dry, ano nangyayari? Nagkakasugat din ba? Well, syempre, magkakaroon ng cracks. Oo. Magkakaroon ng fissures. Yung cracks na yon will be infected. Magkakaroon ng mikrobyo. At makikita natin dito sa kanang picture na namumula yung dila at bibig niya dahil may inflammation going on. That can also cause bad breath.